Ayun na nga na mga kababayan, magandang patuloy sa ating pag-usapan. Ako muna ibabati ng magandang hapon o magandang gabi sa aking mga subscribers at sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta, shout out sa inyong lahat. Yun nga, tuloy na tayo kagad sa ating pag-usapan. At sa video nito, pag-usapan natin yung birada nitong si Attorney Harry Roque laban kay Senador Risa Hontiveros. Nako po, nakakataas daw ng balahibo. Tumatayo daw yung mga balahibo ni Attorney Harry Roque, dahil nandidiri na siya sa ginawa nga ni Risa Tanas, mga kababayan, yung pagtanim ng witness sa Senado sa katauhan nga ni Michael Maurilio o alias Rene. Ayon pa kay Attorney Harry Roque, mga kababayan, nakakagalit na yung isang senador ng ating bansa ay gumagamit ng taktika para madiin yung mga kalaban niya sa politika. O isa na dito si Attorney Harry Roque, mga kababayan. Lalong-lalo na yung pagsira nila sa pangalan ni dating Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte at sa mga kaibigan, mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Kasama na nga si Pastor Apollo Kibuloy. Yun yung talagang napakatindi, mga kababayan, dahil nga nagbayad daw ng witness itong si Senador Risa Hontiveros, mga kababayan, para tuluyang masira itong si Pastor Apollo Kibuloy. Ngunit nga, mga kababayan, ay bumaliktad itong si Michael Maurilio. May dalawang video na ito na nilabas na talagang dinurog, durog na durog itong si Senador Risa Hontiveros, mga kababayan. At itong mga birada naman ni Attorney Harry Roque talagang napakatatalas, mga kababayan. Mas matalas pa sa labaha yung birada ni Attorney Harry Roque kay Senador Risa Hontiveros. Taktika. Ganun pala, mga kababayan, yung gawain nitong kampo ni Risa Tanas. Gumagawa ng taktika para masira yung mga kalaban nila sa politika. O ito na, mga kababayan, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Nakakataas balahibo po, nakakadiri, nakakagalit na isang senador ng bayan gagamit talaga ng ganito mga taktika para madiin ang mga kalaban sa politika. And how dare you use the Senate of the Republic of the Philippines, para maging para maging instrumento na gipitin ang mga kalaban ng administrasyon. At ang isa pang nakakasuka, yung talagang lantaran ng sabuatan ng mga dilawan, ng mga loyalista at CPP-NPA, Tingin nyo ba? Ito ngayon, mga kababayan, hindi lang dilawan, nagsama-sama na nga ito sila yung yung dating mga magkakalaban, kasi nga itong dilawan at itong mga Marcos, mga kababayan, talagang mortal na magkalaban yan. Pero ngayon nakikita natin na may sabuatan na. Nagtutulungan ito sila, mga kababayan. Sila na ngayon yung nagtutulungan para masira nga itong mga Duterte. Kaso nga lang, ang hirap nila talagang tibagin itong mga Duterte. Dahil nga, kumbaga sa mga kababayan, kumbaga sa mga tanim, kumbaga sa tanim, talagang nakaugat na. Mahirap na bunutin. Mahirap na tanggalin sa isipan ng ating mga kababayan na may mga Duterte o si dating Pangulong Duterte na naging Pangulo natin na gumawa ng kabutihan sa ating bansa. Yung pagsugpo pa nga lang, mga kababayan, sa illegal na droga noon. Ngayon, tinutumbasan nila. Pero nga, sino ba namang maniniwala? Ang daming droga na kumpiska. Mga floating shabu, mga kababayan, pero wala namang tao na naaresto. O sino namang maniniwala? Mga sindikato na yan. Ganun na lang ba? Pababayaan nila yung kanilang mga tawag nito, mga kababayan, mga kontrabando na yan. Yung kanilang mga droga na yan. Ganun na lang nila isuko sa mga kapulisan o sa mga nakadampot man yan, yung mga mangingisda.
talagang halatang halata naman. Huwag naman nila tayong gawing tanga. Huwag naman nila tayong gawing bobo. Matatalino ang mga Pilipino. Saan ka ba nakakita? Sako-sako mga kababayan na nakalutang sa dagat. Samantalang noon, napakahirap hanapin yung mga yan. Tapos, yung mga droga na yung kusang lulutang na lang sa karagatan. Pinagluloko naman tayo. Pinagluloko talaga tayo. Gusto lang nila talaga mga kababayan na mahigitan yung ginawa ng nakaraang administrasyon. Kaso nga lang, yung mas pinapaboran, yung ginawa ni dating Pangulong Duterte. Na talaga nakikita natin na may epekto. Ngayon, makikita mo sa mga kali-kali, napakadaming addict na naman. Naku po mga kababayan, dito sa aming probinsya, hindi ko lang sabihin kung saang lugar nakikita ko yung mga kapitbahay doon na talagang ngumunguya mga kababayan. Wala nang takot sila, hindi katulad doon. Yung mga tambay noon, takot. Ngayon mga kababayan, yung mga tambay na kinatatakutan, baliktad. O ito, pagpatuloy natin ito. Miski kayo'y magkasabuatan na yan, ay makukuha niyo ang suporta ng taong bayan. Nagsabuatan na nga kayo, ang latest survey, nangunguna pa rin 33%. So, sana kung magkaka-eleksyon na yun, ay siya maging presidente. Nakakataas balahin po, nakakadiri, nakakagalit. Yun ang mga kababayan, napakatindi ng mga bira nitong si Atty. Harry Roque. Kahapon nga, may ginawa din tayong upload niyan tungkol nga din sa sinabi nitong si Atty. Harry Roque. Talaga totoo naman mga kababayan, nakakapanindig balahibo talaga yan. Nakakadiri talaga. Dahil nga isang senador ka, tapos pala, yung ginagawa mo pala, ay magtanim ka ng witness para sirain lang yung mga kalaban ninyo sa politika. Maruming laro sa politika mga kababayan. At ito na nga ngayon, si Senador Risa Hontiveros, ito mga kababayan, may nakuha tayong mga larawan dito, ayan nakuha natin yung mga larawan. Nagpunta na ito sa NBI para magsampa ng kaso. Sinampahan na ng kaso si Michael Maurilio mga kababayan. At hindi natin alam kung sino-sino pa yung mga sinasampahan ng kaso nitong si Senador Risa Hontiveros mga kababayan. Baka kasali na o kasama na nito itong si Atty. Harry Roque. Dahil nga matindi din yung banat nitong si Risa Hontiveros mga kababayan kay Atty. Harry Roque. Pinauuwi ito ng ating bansa. O ito mga kababayan, basahin natin yung mga komento ng ating mga kababayan mula ito sa sa GMA7 nito mga kababayan sa GMA7 nito, ito yung GMA News. Ito sa GMA News ito mga kababayan. Basahin natin yung mga komento kung ano ba yung tawag saan, di makita ito yan yan. Ayan ilagay ko lang siguro yung picture diyan. Basahin ko lang yung mga komento nating mga kababayan kung may naniniwala ba kay Risa Hontiveros mga kababayan. Ito mula kay Loripi si Chan Islubin. Atik-atik nagpile kuno bis actress jud ni siya ba feeling nagmamalinis pa-victim ipik kuno. O ito pa mula kay Risa Siranoli. Dapat isa lang siya sa Committee on Justice. Pati yung PhilHealth nung panahon niya, dapat ipaliwanag niya bakit siya hindi iniimbestigahan. Gawain lahat ni Risa para pabagsakin Duterte. Whatever cost, NP yan. Ito naman, sabi naman ni Arlen Tacloy, baliktad ata, di ba dapat siya ang imbestigahan? Sabay tawa. O ito pa mga kababayan, sabi naman ni Numar Likigan, ito dapat iniimbestigahan ng NBI, Hontiveros. Naku po, napakasakit Hontiveros. Ito pa mula kay Nida Garma Bintura. Nida Garma Bintura, clap, Best Actress Award out in the Senate soon. Sana nga mawala to sa Senado.
O shout out. Itong mula rin kay Rizal Buro. Mga komento ito mga kababayan mula sa GMA7, GMA News. Mabuti naman pinaglaban ni Senador Risa ang naapi. Mabuhay ka, Sin Risa. More power to you. O, mayroon naman pala ako mampisa. O itong mula naman kay Richard Sapanta. Ikulong nyo yang si PhilHealth Princess. Sabay tawa. Mula naman kay Mariana Palir. May kundo-kundo ka pa. Ha? Mapira si Madam Lay Risa. Si Lalay mga kababayan. O ito naman mula kay Rumila Quimno. Andog, bakit hindi na lang niyo sagutin ang mga pahayag ni alias Rene? Kayo pa ang mag-file ng kaso, kaya dapat ang makasuhan, pagsisinungaling, perjury. Tama naman. Siya pa ang may lakas ng loob na magsampa ng kaso. Inunahan niya mga kababayan. Inunahan niya para hindi siya yung masampahan ng kaso. O ito naman mula kay Marian Tabumal Villaver. Kunwari lang para hindi makbooking. Kunwari, totoo talaga. Ronaldo Casinto, no need to go to NBI. Sapat na ang testimony ng witness na siya ay sinuhulan ng 1 million. Totoo naman talaga. O mula naman kay John Ria Datuin, Tanaid, paktay na, nagkaalaman na. O yan yung mga ilang komento ng ating mga kababayan mula sa GMA News. Isa lang yung pumabor kay Risa Tanas mga kababayan. Halos lahat ay naniniwala na talagang binayaran si alias Rene at nagsisinungaling itong si Risa Tanas mga kababayan. O yun ang mga kababayan, hanggang dito na lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. May bago bang komento? Wala tayong bagong komento. Mag-shoutout muna tayo dito sa bandang baba. Sammy Vlog, shoutout sa lahat ng mga taga Boracay. Maraming salamat kay Sit ng Camarines Norte. Shoutout sa lahat ng taga Camarines Norte Shoutout na rin kay Rufino Ramos. Shoutout na rin kay Jeric Gonzales. Kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay Ma'am Idisa Borbi. Shoutout kay Ma'am Berger Religious ng Pulilan Bulacan. Kay Imelda Pascual. Imelda Pascua, sorry. Imelda Pascua Idol, shout out sa iyo. Kay Freddy, shout out. Kay Hermani Paler. Member J. Religious ng Pulilan, Bulacan, shout out kay Mamir Tumait, shout out. Shout out na rin kay sino ba to? Si Sit, shout out Idol, happy viewing. Shout out po kami dito sa Camarines Norte. Maraming salamat Sit ng Camarines Norte. Shout out sa inyo lahat yan. Victor Cabral, shout out. Shout out kay Limuel. Shout out na rin kay Justino Puhanis. At kay Felix Berto Digorio. Yun ang dito lang muna. At once again, this is Ron TV mo. Ingat tayong lahat. God save the Philippines.